Ng umaga. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Bantay Panahon. Para po sa lagay ng ating pong panahon, nasa bahagi pa rin ng malapit sa Kalayaan Island. Ito pong dating bagyong Verbena na mayroon pong international name na Koto. At halos hindi ho gumagalaw mga kapuso. At maliban ho dyan mga kaibigan, may panibago na naman na sama ng panahon na binabantayan ng Pag-asa. Nasa 470 kilometers at northwest ng nasa 1,200 kilometers silangan ng Eastern Visayas. At mataas ang potential ho mga kapuso na maging bagyo sa loob ng 24 oras. At kung sakasakaling pumasok ho ng Pilipinas, ito ho'y tatawagin sa pangalang Wilma. At kasama doon sa magiging track nito ang Calamianes Group of Islands. Kaya ingat na lang sa ating pong mga kapuso. At mamaya kukuha po tayo ng panibagong update ho sa Pag-asa. Dahil nasa 24 oras ay mabubuo itong tropical depression. Ano ho, mga kapuso? Kaya ang tabayanan ng bago hong ilalabas na ulat ho ng Pag-asa. Sana hindi na mabuo yung bagyo na yan. At hindi ho tayo maapektuhan dito po sa lalawigan ng Palawan. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Panukalang pondo ng pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa para ho sa susunod na taon na nagkakahalaga ng higit 6.5 billion pesos. Inaprubahan na ho ng Sangguniang Panlungsod. Super Radio Local News. 6.5 billion pesos po yan, mga kapuso. Alamin ho natin ang buong detalye ng balitang yan. Si Super Wilma Rabreya sa detalye ng balita. Paso! Lusot na sa ikatlo at pinal na pagbasa ang panukalang pondo ng pamalang lungsod ng Puerto Princesa sa taong 2026. Kahapon sa regular na sesyon ng City Council nang ito'y aprubahan sa ikatlong pagbasa. Nagkakahalaga ng 6,541,819,390.62 pesos ang City Local Expenditure Program para sa susunod na taon. 85% ng pondo ay magmumula sa National Tax Allocation habang 15% ang kukunin mula sa local revenue. Sa naging unang panayam, ayon kay Konsehal Modesto Rodriguez II, Chairman ng Committee on Appropriation, sinabi nito, hinahati-hati umano ang pondo sa iba't ibang cluster depende sa services, kabilang ang General Public Services, Economic Services kung saan nakapaloob ang mga infrastructure project at social services na nakakuha umano ng pinakamalaking paglalaanan ng pondo kung saan nakapaloob ang mga programa sa social welfare, health at education. Kabilang sa social welfare, ang pinakamalaki umano ay ang allowance na binibigay sa mga senior citizen, PWD na nagkakahalaga ng halos 500 million pesos. Naglaan din naman ng 600 million pesos para sa pag-operationalize ng City Health Complex at education. Maliban sa allowance sa mga guro, ay allowance din ng mga mag-aaral sa elementar at high school na mga school supplies at uniforms. Ako, si Wilma Rabreya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:48 na ho ng umaga.
Samantala mga kaibigan, bagong City Health Medical Complex ng Puerto Princesa, pinasinayaan na kahapon. Super Radio Local News. Nasa 600 million pesos ang para sa operasyon ng naturang Health Medical Complex. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilma Rabraya. Para po sa detalye ng balita, paso! Formal na ang pinasinayaan kahapon ang bagong City Health Medical Complex ng lungsod ng Puerto Princesa sa Barangay Santa Monica. Dumalo sa inaugurasyon ang alkalde ng lungsod na si Mayor Lucilo Mayron na siyang nanguna sa pagpapasinaya, gayon din ang iba pang mga halal na opisyal at kawani ng City Hall. Samantala, ang nasabing gusali ay nakadisenyo para tumanggap ng higit 1,000 pasyente kada araw. May 17 dedicated areas din sa bagong medical complex, kabilang dyan ang 10 silid para sa medical consultation, laboratory, 2 units ng digital x-ray rooms, 5 silid para sa dental services, 4 hanggang 6 na beds birthing facility at iba pa. Mahigit 400 milyong piso naman ang ginugol na pondo sa pagtatayo ng nasabing makabagong gusali. Ako, si Wilma Rabrena ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 6:50 o alas 5:50 na ho ng umaga mga kapuso. Kayo'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa Umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, mahigpit na seguridad ipinatupad ng PNP sa pagpapailaw ng giant Christmas tree sa Balayong People's Park kagabi. Super Radio Police Report. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Kenneth Calumbres. Sa detalye ng balita, paso! Mahigpit na seguridad ang ipinatupad ng Puerto Princesa City Police Office ay sinagawang pagpapailaw ng giant Christmas tree sa Balayong People's Park kagabi. Usa nagtalaga ang PNP ng mga kapulisan sa paligid ng parke upang matiyak ang kaligtasan ng mga dumalo. Nagpatupad din ng crowd control measures at regular na foot patrol upang maiwasan ang mga berya habang isinasagawa ang Christmas lighting event. Dahil sa dami ng madumulo at sabay-sabay na pag-uwi ng mga tao matapos ang programa, nagkaroon naman ng mabigat na daloy ng trapiko sa mga kalsada malapit sa Balayong People's Park. Ngunit alay naman ang City Traffic Management Office upang ma-manage ang sitwasyon at maiwasan ang matagal na pagsikip sa mga sasakyan. Ako si Kenneth Calumbres ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Mga kaibigan, 9 na minuto po bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Samantala puntahan po natin ang bayan po ng San Vicente. Sangguniang bayan ng San Vicente nagsasagawa ngayong linggo ng public hearing patungkol sa pagbabawal sa paggamit ng baiting machine sa sabong. Super Radio Local News. Lamiho natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, paso! Nakatakdang magsagawa ng pampublikong pagdinig ang Sangguniang Bayan ng San Vicente sa iba't ibang barangay nito ngayong Disyembre upang pag-usapan ang panukalang ordinansa na nagbabawal sa paggamit ng betting machine sa mga isinasagawang sabong. Batay sa draft ng Proposed Ordinance on Anti-Betting Machine of 2025, ang mga lalabag ay maaaring pagmultahin ng 1,000 hanggang 2,500 piso at suspensyon ng cockpit operation ng 30 araw. Kabilang sa mahigpit na pinagbabawal ng online o e-sabong. Ganon din ang online at machine betting sa pagsasabong. Layunin naman ng panukala na mapalakas ang pagsisikap ng LGU na labanan ang illegal gambling sa munisipyo. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Mga kaibigan, kayo'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa Umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Unitumpak niyo po ang mga orasan, ang tamang oras sa Pilipinas sa alas 5:53 na ho ng umaga. Mga napinsalang bahay at kabuhayan sa lungsod nang dumaan sa ating syudad ng Bagyong Tino, pagkakaluban ng tulong ng city government. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang buong detalye ng balitang yan si Super Wilma Rabraya.
Para po sa detalye ng balita, paso! Nagbibigay ng tulong ang pamalaang lungsod ng Puerto Princesa sa mga residente ng lungsod ng Puerto Princesa na mayroong naitalang pinsala sa kanilang mga kabahayan at kabuhayan sa pagdaan nitong Bagyong Tino. Ayon kay City Information Officer Attorney Aris J. De Rosario, kabilang sa mga pagkakaluban ng cash assistance ang mga nai-report na may nasirang kabahayan, livestock sa agriculture, fisheries at local business o MSMEs. Para sa shelter, 10,000 piso para sa totally damage habang 5,000 piso naman para sa partially damaged. Pagdating naman sa agriculture sector, 3,000 piso, gayon din sa livestock at livelihood. Ani Antonio De Rosario, per affected family ang pagbibigay ng tulong. Sa ngayon naman ay inaayos pa ng mga concerned offices sa mga kinakailangan ng mga papeles. Sakaling maayos ito ay sisimula ng pamimigay ng assistance. Nagsasagawa pa rin umano ng validation sa mga barangay para masapinal ang listahan ng mga benepisyaryo. Ako, si Wilmar Abriano, Jimmy Superadyo Palawan, dapat totoo. Samantala mga kaibigan, kaso ng malaria sa Palawan, umakyat na raw ho sa 1,735. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan. Balikan ho natin mga kapuso si Super June Vicer Bantaculo sa detalye ng balita. Paso! Umaabot na sa kabuuang 1,735 ang naitatalang nagkasakit ng malaria sa lalawigan ng Palawan ngayong 2025. Batay sa datos ng Center for Regional Epidemiology and Technology Enhancement to create Mimaropa, nangunguna pa rin ang bayan ng Rizal na may 756. Pangalawa ang Brooks Point na may 346 na kaso. Pangatlo ang Batarasa na may 200 at 70. At pang-apat naman ang Quezon na may 111, habang ang lungsod ng Puerto Princesa ay tumaas na sa 78 kaso. Palawan pa rin sa buong rehiyon ng Mimaropa at sa buong bansa ang natatanging may kaso ng malaria. Batay sa ulat, nasa 80% pa rin naman ang pagbaba ng kasong ito ngayong taon kumpara sa kaparehong panahon sa nakalipas na taon kung saan nagtala ang Palawan ng 8,859 na kaso. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Tayo na lang sa Pilipinas ang mayroong kaso ng malaria. Ayaw talagang tantanan ng malaria ang Palawan. Ingat na lang sa ating po mga kababayan, lalo na sa hindi ho gumagamit ng kulambo. Mayugaliin ho natin na sumunod sa ating po mga health authorities. Gumamit po ng kulambo. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, Armed Forces of the Philippines at Japan Maritime Self-Defense Force nagsagawa ng maritime cooperative activity diyan po sa West Philippine Sea. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan. Si Super Kenneth Calumres, meron po detalye ng balita. Super Net Paso. Sa ikatlong pagkakataon ay nagsagawa muli ng maritime cooperative activity ang Armed Forces of the Philippines at Japan Maritime Self-Defense Force sa karagatang sakop ng West Philippine Sea. Layunin ng pagsasanay na ito na patuloy na palakasin ang defense cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang sa mga lumahok ang barkong pandigma ng Philippine Navy na BRP Antonio Luna, AW-159 helicopter at ang C-2AB na surveillance aircraft ng Philippine Air Force. Mula naman sa Japan Maritime Self-Defense Force, ipinadala ang barkong JS Harusami at ang SH-60K helicopter. Nagsagawa ang dalawang panig ng serye ng mga division tactics, watch of the maneuvers, photo exercise at cross-deck landing exercise upang palakasin ang interoperability sa pamamagitan ng mga coordinated movements, precise formation at familiarization sa deck procedures at aviation operations. Aktibidad ay sinagawa isang araw matapos ang kaparehong pagsasanay ng AFP at ang pwersa ng France sa karagatan naman ng silangang bahagi ng Mindanao. Ako si Kenneth Calumres ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo.